Uri, kama. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. At buhay po ba ang Diyos? Handa na po ba tayo? Handang-handa na po ba talaga? Buhay ang Diyos. Sa umaga po ito, ay ang tema po natin ay ang pagpapakababa. Alang-alang po sa nalalapit na tinatawag nating Holy Week, paano na nga po ba tayo magpakababa sa ating Panginoon? At mas maganda po yung hindi lang po tayo sa darating na santo-santo tayo magpapakababa sa Panginoon, kundi panatilihin na po nating sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating buong pagkatao. Amen po ba? Mga kapatid, bago po ang lahat, tinatawagan ko po ang ating kapatid na may kaarawan para bukas, ang ating kapatid na si Arlene Relente. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon sa pagkakataon po na ito. Bagamat bukas pa po ang aking kaarawan, subalit ngayon po ay pinahintulutan po na makapagbahagi sa inyo kung gaano nga po ba kabuti, kahiwaga, at kadakilang ating Diyos na buhay. Sa totoo lamang po noong hindi ko pa po kakilala at gano'n nadarama ang ating Diyos na buhay, kapag po birthday ko, excited po ako. Subalit ngayon po, parang ang bawat araw ay pantay lang. Kung papaanong ang bawat araw po ay kaarawan ng Diyos, parang ang bawat araw ay araw po niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang wika nga po sa aking kaisipan na marapat po sa bawat araw, siya po yung maipangalandakan, siya ang maipagbunyi at mailahad ng bawat isa. Amen po ba? Sapagkat tayo po bilang mga nakakilala, bilang nakadama sa Kanya, sa aking sarili po, wala na pong mahalaga kundi po ang siya'y maramdaman ko sa bawat araw. Sapagkat bilang nakatanggap, sadyang kulang ang buhay ko kapag hindi ko siya nararamdaman. Sapagkat walang saya, walang sigla, walang kagalakan kung hindi ko siya nararamdaman. Kung papaano kung minsan po, kapag hindi ko nararamdaman po ang banal na Espiritu, sadyang mahina po ang aking katawan, parang wala po akong gana. Kung inyo pong tatanungin, bakit nga po ba ako naririto sa dakong ito? Akin lang pong ibabahagi kung papaano ako nakatungo sa mga hindi pa po nakakakilala at nakababatid, kung paano po ako inakay sa dakong ito. Last 2010 po, July, mga July 28 po yaon, yun po ang unang araw na makatungtong po ako sa dambana. Subalit wala po sa kalooban ko na isama po ako dito sapagkat nung mga pagkakataon po na yaon, ako po ay na-confine dahil nagkaroon po ako ng sakit na amoebiasis, may amoeba po ako. Nagpupunta na po dito ang nanay ko noon, subalit nasa hospital po ako. Ang sabi ko nga po sa kanya nung magaling na po ako, bakit hindi mo ko dinala kay Apo? Ikaw pumupunta ka doon, tapos ako iniwanan mo ko sa hospital. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat batid po niya, hindi po ako naniniwala sa ganitong gawain. At nung pagkalabas ko po ng hospital, sinama nga po niya ako dito at nakaupo po ako banda doon sa likod. Ang sabi ko po, ayoko dito, ang daming larawan, ang daming mga santo.
hindi po kami naniniwala sa mga santo, sabi ko. Sabi ko sa kaisipan ko, tinanong ko po ang Ama. Hindi ko pa po pala siya tinatawag na Ama. Sabi ko, Panginoon, ano nga po ba ang totoo? Ano po ba talaga ang totoo? Ang katuruan po sa amin, sabi ko, sa isip ko, walang Diyos-Diyosan, sapagkat walang imahe na iniwanan, sabi po sa kasulatan, na magsasalarawan daw po sa Panginoon, kaya wala po daw rebulto. Sabi ko, bakit ganon ang mga Katoliko? Dahil hindi po ako Katoliko. Nababasa naman nila sa banal na aklat na walang sasambayang Diyos-Diyosan. Bakit hindi nila sinusunod? Nagsisimba sila, bakit sumusuway sila sa kautusan? Yun po yung malaki kong katanungan sa isip ko na sobrang nagpapagulo sa kaisipan ko. Ang tanong ko pa nga po noon, yung po kasing teacher ko nung elementary, maka-Diyos po siya, Katoliko po. Maaga po siyang namatay. Ang tanong ko po sa isip ko, saan kaya nakarating yun? Sa langit ba? Sa impyerno? Kasi po kako may mga rebulto silang sinasamba, sabi ko, papahid-pahid pa, papunas-punas pa, na ang minumulat po sa amin noon, bilang sa Christian po kami, wala pong rebultong sinasamba. Subalit, salamat po sa dakilang Ama, pagluwal pa lang po ng mahal na Apo, ang una po niyang katagang sinambit, pagdating pa lang po niya dito sa harapan, ipinaliwanag na po niya agad ang tungkol sa rebulto. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, ang katanungan ko kung papaano po niya, unang katanungan, sinagot po niya agad. Sapagkat ang nasa po niya, may tanong ka ba, sasagutin niya sa dakong ito. Ang tinugon po niya kung bakit daw po may mga rebulto, nagsasalarawan daw po sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Sapagkat sa unang tipan po, sa lumang tipan, wala pa po ang Panginoong Hesukristo, kaya po sinambit na sinasamba ang mga Diyos-Diyosan niyaon po ang araw at ang kayamanan, hindi po ang ating Panginoon ang tinutukoy. Kaya po, unti-unti po naliwanagan po ang aking kaisipan. Subalit, hindi pa po ganon kaganap. Marami pa rin po akong tanong. Kahit po ganon po ang sinambit ng mahal na Apo, ayoko pa rin pong pumasok sa adoration. Sabi ko, mas marami doon, ayoko makita. Sapagkat iba po ang kautusan sa amin noon sa sinalihan ko po. Subalit, salamat po sa ating Panginoon, sapagkat sa paunti-unti ko pong pakikinig, pagtanggap, at pagpapadama po niya sa akin kung paano siya kumilos, sadyang napakahiwaga. Amen po ba? Napakahirap pong ipaliwanag kung ganang pagkatao, kung paano siya gumanap sa buhay mo, paano siya manahan sa puso mo at sa buo mong pagkatao. July po noon, tapos po, 2010 po yon, November po, pumunta po ulit ako. Hindi ko po alam kung bakit lagi pong hinihila yung paa ko papunta dito. Nag-aaral po ako nun sa Manila. Umuwi po ako every Saturday at nagmamakaawa po ako sa kuya ko para ihatid po sa dakong ito. Hindi ko po mabatid yung damdamin ko kung bakit gustong-gusto kong makarinig ng mga mensahe. Doon po nagsimula hanggang sa nagkaroon po ng pagkakataon na dito na ako, parang ayoko na doon. Kasi po, doon po sa sinalihan kong relihiyon, hindi naman po sa paninira. Subalit hindi ko po naramdaman kung anong naramdaman ko dito. Buhay po bang Diyos? Sapagkat ako po, hindi ko naman po pinag-iisipan ng masama ang iba't ibang relihiyon. Subalit, kahit saang grupo, maaaring manahan ng Diyos, nasa tao po yan. Dito man din po, bagamat kabanalan, subalit, individual po ang pag-judge po sa atin, hindi by group. So, maganda man po ang pundasyon sa atin, subalit nasa sa inyo din po, nasa bawat isa sa atin. Kung paano natin isasabuhay, kung paano natin tatanggapin, sapagkat ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, mabait. Saan mang dako, ganun po siya. Subalit, nasa atin po yaon kung paano natin isasabuhay ang kanyang gawa. Buhay po ba ang Diyos? Ako po, pinangangalandakan ko, dito ko po siya naramdaman. Dito po ako ganap na nabuksan sapagkat hindi ko po doon naramdaman yung tunay na pagmamahal,
yung po bang malalim, kalaliman ng Diyos, dito ko po yun nasilayan. Kaya po, nung una po ako, hindi pa po ganun ako kabukas. Ang sabi ko lamang po, wala po sa isip ko na maglingkod. Maaari pong pumunta-punta ako, subalit ayokong maglingkod. Sapagkat ayoko pong i-commit yung sarili ko na dito na lang ako. Sapagkat may pangarap po ako na makaahon sa hirap. Kaya po, ang sabi ko po noon, pagka-graduate ko, magpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa dakong ito na pupunta muna ako ng 1 month po dito. Subalit sa paghahangad ko po bilang tao na makapag-apply po agad pagka-graduate ko, ilang araw lang po nag-apply po ako. Sa pag-a-apply ko po, na-break po yung promise ko sa ating Panginoon na mag-i-stay muna ako dito ng 1 month. So, binigo ko po yung pangako ko na yon. Kaya po, ang nangyari po, nung pagka-apply ko po, napakayabang ko po kasi noon. Ang sabi ko, habang nag-exam po kami, anim po kami nag-exam po noon, sabi ko, kapag hindi ako pumasa, higit na hindi makakapasa yung mga kasama ko kasi mas matalino ako sa kanila. Buhay po bang Diyos? Subalit alam niyo po bang nangyari? Sa amin pong 6, ako lang hindi nakapasa. Buhay po bang Diyos? Ganyan po kumilos ang ating Panginoon. At ang sabi ko pa po noon, parang sobrang hiyang-hiya po ako sa mga kasama ko. Parang gusto ko nang lumubog, gusto ko nang mawala sa mundo. Kasi malaki po yung expectation nila sa akin. Subalit, ang pakiramdam ko po ay binigo ko ang aking pamilya sa pangarap ko sa buhay. Tapos po, ang sabi ko sa nanay ko, hindi ako uuwi hanggat wala akong trabaho. Yan po yung pangako ko. Hindi ako uuwi hanggat wala akong trabaho. Alam niyo po ba ang nangyari? Gabi-gabi po umiiyak ako. Ba't nagkaganon? Ba't hindi ako pumasa? Nagtatry pa din po ako sa ibang company na mag-apply, subalit sobrang sakit po lagi ng ulo ko. Nagkaroon po ako ng sakit sa sobrang stress, depression. Nagkaroon po ako ng Bell's palsy. Yung kalahati ko pong mukha hindi nagfa-function dahil sa sobrang stress po. Nakikibit na po yung mukha ko. At yun po yung naging daan ng ating Panginoon upang ako ay tuwirang mabuksan sa dakong ito. At sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, yaon po yung sinabi ko, wag po pala tayong magsasalita ng tapos. Ang sinabi kong hindi ako uuwi, nakauwi po ako nang walang trabaho at may sakit pa. Buhay po bang Diyos? Kaya po na umuwi po ako, dinala nga po ako sa dakong ito, sa loob lamang po ng 9 na araw, kagalingan ay nakamtan. Na yung nakikibit ko pong mukha, ngayon po, okay na po. Amen po ba? Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. At ngayon po, hindi na po pumapasok sa isip ko na magtrabaho. Hindi ko po alam kung bakit. Kung paano niya binago po yung isip ko at kalooban ko na manahan, manatili sa Kanya, sapagkat kung paano ko nga pong tinuturan, yung mga pangarap ko na yaon, hindi po yun naglaho. Amen po. Sapagkat nagtitiwala po ako kung paano ako ay nangangarap para sa aking pamilya, sinuko ko man po yung aking sarili para sa Kanya. Sa iba't ibang kaparaanan naman po, gaganap po siya para sa pamilya mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po siya kumilos, sapagkat ang wika po niya sa akin, sa mga taong ginigipit po ang kanyang kapwa, hindi po niya nababatid. Ang taong ginigipit niya ang kanyang kapwa, sa ibang paraan siya ang magigipit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't nakakatakot pong manlindang, manloko ng kapwa, sapagkat ang lahat po ay may kahatulan. Ang lahat po ay may takda. Kaya't kung papaano, ang lahat po sa atin ay minumulat, ang lahat po sa atin ay pinapahayag, tanggapin po natin ito ng buong buo sa ating puso sapagkat wala na po tayong mariringgan ng ganito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa buhay ko po ngayon, ang bawat kahilingan ko sa bawat araw ay tuwirang makatupad at makaganap. At ito rin po ay isang pagkakataon upang makapagpasalamat po ako
Unang-una po, syempre sa ating mahal na Panginoon, sa binigay po niyang pagbabago sa aking buhay. Hindi ko po talaga maipaliwanag kung paanong galak, kung paano mo nararamdaman ang kapwa mo, may pinababatid siya sa iyong kaisipan, ipinapaliwanag po niya ang buhay, ano nga ba ang buhay, nasa una mong buhay po makitid ang pangunawa mo, subalit ngayon, naunawaan mo ang kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? At pangalawa po, salamat po sa aking pamilya, sa aking nanay po na nung una rin po, ang laki ng pangarap niya para sa akin. Subalit sinuko po niya yon sa ating Panginoon sapagkat siya rin po ay nakadamang tuwiran. Salamat po, bagamat galing po ako sa broken family, subalit binuo ng Ama ang puso ko para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ang wika po niya, anak, hindi ang tao ang magbibigay ng parang buo o ganap sa iyong puso, kundi tanging siya lamang. Sapagkat ang lahat ay may kakulangan, subalit siya lamang ang ganap at buo, magpakailaman. Buhay po ba ang Diyos? At sa mga kapatid ko, sa laman at kapatid ko po sa Espiritu, sa bawat pong kumikilala at sumusuporta sa ating minamahal na Apo Conching, maraming salamat po. Kagalakan po sa aking puso na magbigay lugod kayo sa ating mahal na Apo sapagkat siya po ay ginagamit ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po maipaliwanag ang aking kagalakan sapagkat sabi ko po sa ating Panginoon, Ama, ang bawat araw ay sa iyo lamang sapagkat kami ay tagatupad mo sa bawat atas mo, naway makatalima kami at tuwiran naming masilayan kung ano nga ba ang nasa mo para sa aming mga anak mo. At syempre po maraming salamat po sa mga lingkod na kaisa po sa Espiritu na isang tanaw lang po. Sadyang nakapagpapagalak na po ng kalooban na anumang pinagdaraanan mo, titig lang po, galak na ang dulot. Pagpapatibay, pagpapasigla na hindi mo masusumpangan sa kung saan pa man, kundi po sa mata, nangungusap ng puso ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Hindi mo kayang ipagpalit sa anumang bagay sapagkat ang galak na ito ay hindi mo po maipaliwanag sadya. At syempre po sa ating minamahal na Apo Conching na siya po ang naging daan upang makilalang Diyos na buhay, na tayong pong lahat ay mahal na mahal niya. Nararamdaman niyo po ba yaon? Kung paano siya nag-aalay para sa ating lahat, ang lahat ay tinalikuran po niya para sa atin, kaya pahalagahan po natin yaon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ngayon po bilang isang choir, bagamat inaamin ko po na yung boses ko po hindi po ganun, hindi po siya pang choir, subalit po, sabi nga po, mag-aalay ka para sa Ama, hindi para sa tao, subalit ito po ay para sa lahat. Hindi mo titingnan kung nakakaya ba, hindi po kundi para sa Ama lahat ay gagawin mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po nawa po, ang bawat pagtupad po natin, ito po ang iniiwanan po sa inyo. Ituran ko daw po sa inyo, ang bawat pagtupad ay para sa Ama. Hindi para sa sarili ko, kundi higit para sa Ama. Sapagkat kapag para sa Ama, maraming makikinabang. Buhay po ba ang Diyos? Para po sa ating Panginoon at para po sa ating lahat. Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan at aking kalooban. Isip at ngunit nagulat na hawak ko ng loob mo ay aking alam.
Diyos ka, Panginoon ko. Naging tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig ko. Ang lahat ay tatalikdan ko. Salamat po. Alam niyo po, ang sabi po habang ako'y umaawit, anak, hindi man naging maganda sa pandinig ng kapwa mo, subalit sa aking kalugod-lugod ito. Pinahintulot po na sadyang nagkaganon po ang boses ko, subalit hindi po ako nahihiya. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po kay buti ang ating Panginoon sapagkat kahiya-hiya ka man sa kapwa mo, sa Kanya hindi. Sapagkat ganyan po siya. Subalit kung mahihiya ka, taong-tao ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa atin pong lahat, nawa po, patuloy po nating apuhapin ang kalooban ng ating Panginoon sapagkat yaon lamang po ang magiging kagalakan natin sa ating buhay. Yaon po ang ating magiging lakas at sigla sapagkat kami po bilang mga hinirang, hindi po kami maglilingkod, hindi po kami gaganap kung wala po kaming nararamdaman sa aming kalooban. Kaya po ganun na lamang po kung papaanong sa tema kababaan ng kalooban. Sadya pong mababa ang loob ng ating Panginoon kung mataas ang loob mo, hindi mo siya kilala. Kaya kung papaanong ang mga lingkod, halimbawa po, isa kang lingkod, nasilayan mo ang kapwa mo lingkod na hindi marapat, huwag ka nang maghanap. Sapagkat patotoo lang sa oras na iyon, wala sa Kanya ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, wag na po dapat pahirapan ang isip at kalooban ni man kung may nasisilayan man pong hindi marapat. Pagbutihin na lamang po kung ano ang nasa iyo, sapagkat kung anong ginawa mo, siya naman ang ganti. Kaya pagbutihin kung anong sa iyo, ipanahan ang kababaan ng kalooban, sapagkat doon po nalulugod ang ating Panginoon. Sa kababaan po ng kalooban. Kaya Ama, maraming salamat po sa kaloobang ibinahagi mo po sa akin upang tuwirang makaganap at makatalimas sa iyo na kung paano ang pagnanasa ko ay tuwirang masundan kung paano ang kalooban mo sapagkat kung ganang pagkatao walang batid, kung anong marapat. Subalit salamat sa Kanya. Maituturo nga po niya ang bawat marapat. Kaya Ama, maraming salamat po at muli magandang umaga sa tanghali ito. Maraming salamat kapatid. Nakinig po ba ang lahat? Kung nakinig po ang lahat, meron po kayong napulot na aral sa ibinahagi ng ating kapatid, kaukulan sa kanyang pinagdaanan. Sapagkat kung mapapansin niyo po sa temang natin ngayong umagang ito, ay meron po tayong napulot sa kanya. Ano po yon? Yung sa akala niya sa kanyang sarili, magaling siya. Sa kanyang pagmamataas, na akala niya siya ang makapagbibigay ng kaginhawahan sa kanyang pamilya. Subalit narinig yun ng Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Ibinaba siya, binugo siya. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Pag ikay nagmamataas, ibabag sa Kanya. Pag ikay nagpapakababa, iaangat Kanya. Kaya po, mga... Hello? Practice lang po yun. Check lang po yun. Salamat po. Kaya nga po, dapat po natin laging tatandaan. Huwag na po nating hintayin na matulad tayo sa ating kapatid na magkibit ang ating uso, kung ano pang maramdaman, mawala ng pandama ating kabiyak na muka, o mas higit pa doon, bago tayo magpatawad, magpakababa. Kaya habang po tayo ay nabubuhay at tunay po tayong sumusunod sa ating Panginoon, ibigay na po natin ang 100% ang pagpapakababa sa ating Panginoon.
sapagkat tayo po ang masisiyahan. Kaya po sa sandaling ito, meron lang pong konting announcement at tinatawagan ko si kapatid na Marie. Salamat po, kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang malakas ang buhay na Diyos. Salamat po mga kapatid sa panawagan ng Panginoon na makadating kayo sa banal na dambana upang pagsalusaluhan ng kanyang banal na mensahe na magbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan at kapanatagan ng ating kaisipan. Amen po ba? Isa lang pong mahalagang announcement para po sa ating lahat na Kapatiran Divine Mercy Family. Ito po ay pagkatapos ng aming meeting, ito po ay kailangan yung mabatid sapagkat ito ay pangkalahatan para sa atin. Ito po yung mga activities na darating ngayong Holy Week na kailangan nating malaman at paghandaan sa ating mga sarili para alam na natin ang ating mga gagawin pag dumating yung oras ng Holy Week at sa mga araw-araw na nandito tayo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Lahat po tayo ay concerned sa bawat announcement na ipinapahayag dahil ito ay para sa ating lahat sa ikakaayos ng ating gawain. Amen po ba yon? Okay po, makinig po tayong lahat. Ano po? Ngayon po darating na Holy Week, sa Monday po yon, March 30, 31, April 1, and April 2. Hanggang ang gawain po natin ang pagsaselebra dito ng hanggang Huwebes Santo. Ito po yung mga nakatala. Mag-i-start po tayo sa Lunes Santo ng ganap na alas 9 ng umaga. Uumpisahan po ang gawain sa pamamagitan ng pagcha-chaplet. Susunod po doon yung Station of the Cross. Pagkatapos po ng Station of the Cross, banal na mensahe po ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. At pagkatapos po noon, ang pagbebendisyon, hindi po natin alam kung ano pa ang magiging kaganapan, kung magpapainom po ba ng tubig o maghuhugas o washing of the feet. Depende po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po ito yung mga balangkas po na ipinatupad o pinagmitingan. Yun po ang naka-assign po na nakawan para po sa Holy Monday, sa Station of the Cross, nagaganap, umpisa sa chaplet ay ang kawan 1, kawan 2 at kawan 3 at kawan 4. Ang bawat kawan po, magse-select po sila ng kanilang representative upang gumanap dito, upang mag-chaplet at magbasa ng Station of the Cross. Amen po ba yan? Maliwanag po ba? Sa Martes Santo naman po, ang gaganap po ay ang kawan 5, 6, 7, and 8. Sila naman po yung naka-assign para sa Martes Santo. At ganun din po ang gagawin, mamimili din po ang bawat shepherd kung sino po ang representative nila para gumanap. At ang Miyerkules Santo po, ang gaganap naman po ay ang kawan 9, kawan 10, kawan 11, kawan 12, at kawan 13. Ganun din po ang gagawin. Alas 9 rin po, puro alas 9 po ang pasimula. At ang Huwebes Santo po, hanggang Huwebes Santo po tayo, wala pong Biyernes Santo. Yung Huwebes Santo po, ang gaganap naman po ay ang mga chapter. Kawan 14, kawan 15, kawan 16, iyon po ay binubuo ng Mapaniki chapter, Valenzuela chapter, Tondo chapter, at saka po kasama nyo ang mga caps. Bali po 4 kayo. Mamimili din po ang bawat namumuno sa inyo kung sino po ang itatalaga dito na gaganap sa pagbabasa ng Station of the Cross at saka po sa pagcha-chaplet. Maliwanag po ba yon? Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Okay po. At pagkatapos po ng mensahe ng Banal na Espiritu, during po ito ng Holy Week, pag sinabi pong magsitayo, magbe-bless na po yun. Ito po, tandaan nyo po, huwag po tayong tatayo sa upuan natin, huwag tayong magsisingitan sa pagpila. Intindihin nyo po, huwag tayong tatayo sa kinauupuan natin. Intain po natin yung mga alagad na naka-assign na magpapatayo sa inyo. Bayro po ang mangyayari nun. Bayro ang tayo. Ang magpapatayo po sa inyo ay ang alagad upang maging maayos po ang pagpila natin. At habang nakaupo po tayo,
makipagniig po tayo sa ating Panginoon. Para pagdating ng pila at binebless kayo ng banal na Espiritu, alam kung ano yung gusto nyong tugunin ng ating Panginoon sa inyo. Amen po ba yon? Tandaan po nyo, pag magbe-bless na sa Holy Week, huwag kayong tatayo, intayin nyo yung naka-assign na alagad, napapatayuin kayo. Manatili po kayo sa inyong mga upuan upang hindi kayo mapagod katatayo. Kasi po sa rami, minsan nagsisiksikan. Para maging komportable ang bawat isa, manatili pong nakaupo. Amen po ba yon? Maliwanag po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At yung pong, at doon po naman sa darating din na Miyerkules Santo, ang naka-assign po sa ating parokya sa Nuestra Señora de la Merced na para sa misa at sa prosesyon ay ang Kapatiran Divine Mercy. Miyerkules po iyon. Pagkatapos po ng gawain dito, alas 5 po ang misa doon, inaanyayahan po ang Kapatiran Divine Mercy Family na kung available yung oras nyo na yun, inaanyayahan po kayong umaten ng misa, tuloy prosesyon po ng ganap na alas 7. Yun po ay sa Miyerkules Santo at Biyernes Santo, 2 araw po yun. Iniimbitahan po kayo para makiisa sa prosesyon. At ganun din po, at ito po ay yung pinaka-importante sa araw-araw na pagbebendisyon dito ng ating mahal na Apo Kunching at ng mga alagad na pinili ng banal na Espiritu upang magbendisyon sa bawat isa sa inyo. Take note po, paki-announce po kasi po ito po ay sabi nga po, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Amen po ba yon? Huwag po kayong masasaktan, subalit ito po ang katotohanan. Sabi nga po ng Panginoon, pag tinutuwid tayo at sa ikatutuwid natin, huwag tayong magdamdam, kundi baguhin natin ang ating sarili kung ito ay marapat upang malugod ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi po, ang nangyayari po, pag sinabi pong magsitayo, nag-uunahan po kayo dito Kung sino pa po yung matatanda, siya pa pong medyo pasaway. Pasensya na po, pero ito po ay para po tayo magkaintindihan at sabi nga, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Gawin po nating maging kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon sapagkat kaya nga po tayo pumupunta dito sapagkat gusto nating matuto ng marapat. Kaya nga po itinuturo sa dakong ito kung ano ang ikabubuti para sa atin. Ngayon po may pagbabago na. Hindi na po lahat tayo itatayo. Doon po sa gilid na yon, may 2 alagad po na naka-assign na magbebendisyon, si kapatid na Mirna at si kapatid na Dory. Pakinggan nyo po Dito po si kapatid na Berhel, si Apo at si Tita Beth. Sa kabilang side po, si kapatid na Marisa, kapatid na Rowena at kapatid na Arlene. So sa madalit salita pa po, may 8 linya. Ngayon po, hindi na pag sinabi po ng mahal na Apo Kunching na halina kayo, huwag po muna kayong tatayo, manatili kayong nakaupo. Ang tatayo lang po yung mga alagad na may posting sa bawat alagad na nakatalaga. Ngayon po, by row po ang pila, 5-5 po. 5-5, tandaan nyo, walang susugod dito, 5-5 po. 5 doon sa side na yon, kukunin kayo ng alagad na naka-assign kay kapatid na Mirna, 5 ang nakapila. Kay kapatid na Dory, 5 ang nakapila. Kay Berhel, 5. Kay Apo, 5. Kay Tita Beth, 5. Kay kapatid na Marisa, 5. Kay kapatid na Rowena at kapatid na Arlene, tigli 5. Ngayon po, pag ika-4 na yung binebendisyonan, isa na lang, magpapatayo na naman ng another 5 po. Naintindihan po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po ang magiging sitwasyon natin upang lalong maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon at lahat naman po tayo ay mabebendisyonan. Ngayon po kung may idudulog kayo sa ating mahal na Apo Kunching at nagpa-bless na kayo sa kapatid nating iba, okay lang po yun, intayin nyo pong matapos yung bine-bless dito, saka kayo pwedeng dumulog o magpapapatak. Amen po ba? Huwag po yung nagbebendisyon, kagagaling nyo doon, sisingit kayo dito. Amen po ba? Yun po. At pagkatapos po noon, na-bless kayo, kung excited po kayo at merong sinabi sa inyo ang Espiritu, kung pwede po pag nakipagkwentuhan kayo sa mga kasama nyo, huwag nyo nang ilakas. Kasi po nadidistract yung mga nandito, yung mga nagbe-bless dito, kasi po ang Espiritu nananahan sa katahimikan. Amen po ba yon? Bali, kung meron po tayong galak na galak at hindi natin gusto nating isiwalat yung kagalakan natin sa kaibigan natin o kasama natin, doon lang po tayo sa isang tabi, medyo hinaan lang po natin boses natin. Amen po ba yon? At saka po yung mga uuwi na at nasa labas na po, kung pwede naman po, pakihinaan lang yung boses. Kasi po,
marami pang binebless sa harap nato, nagkakagulo no po ron sa labas. Nadidistract po yung nandito, malakas po ang bibig. Amen po ba? Okay lang po ba yun sa inyo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tapos po, ang pagitan po ng binebendisyonan at saka yung susunod, 1 metro po ang allowance. Kasi po, may mga insidente po kasi na nagtuturan yung nagbe-bless, doon sa binebendisyonan, medyo malakas yung pagtuturan. So kung dikit na dikit po kayo doon, naririnig nyo na yung miniminsahe. So ngayon, hindi kayo makapag-concentrate kung ano talaga yung hihingin nyo sapagkat busy kayo sa pakikinig eh. Amen po ba yon? Para po magkaroon ng privacy ang bawat isa, kung ano yung mensahe para sa kanya lang po yon. 1 meter ahead po tayo para po magkaroon ng privacy ang bawat isa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At saka po, pag natapos tayong ibendisyonan, dito po tayo dadaan sa gilid nato, yung mga naka-assign sa side nato, at yung naka-assign sa side na yon sa kabilang gilid po. Para po, wag po nating daan-daanan yung mga nagbe-bless. Kasi po, pag nagbe-bendisyon po yan at nagtuturan po sa binebendisyon at nabunggo mo, nawawala po yun. Nawawala po sa konsentrasyon. Naintindihan niyo po ba yon? Amen po ba? Kailangan po, lagi tayong may respeto sa isa't isa. Sapagkat yun ang pinaka-importante lahat. Unawain natin ang ating mga kapatid. Hindi yung pagkatapos na nating nakuhay, gusto natin, wala na tayong pakialam. Kailangan lagi tayong may pakialam sa ating kapwa. Amen po ba? Laging manatili ang ating pagmamahalan. Maliwanag na po ba? 1 meter ahead, walang tatayo, intayin yung mga alagad na magpapatayo sa inyo upang ma-bless kayo. Tandaan po, 2 doon, 3 dito, at 3 doon. Intayin ang alagad na naka-assign upang papilahin kayo. Magandang umaga po sa inyo at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Naunawa na po ba natin lahat ang announcement na ibinigay sa atin ng kapatid? Amen po ba? Salamat po. At muli, bagaman yan ang ating mahal na po Konching, nais ko lang po muling balikan ang ating kapatid na Arlene. Sa inyo pong pakikinig, kung mapapansin nyo, dahil sa kanya ngayong naging pagpakababa sa ating Panginoon, doon naman po niya nalasap ang biyaya na eka nga po siksik liglig umaapaw. Sapagkat yung kanya pong pangarap para sa kanyang pamilya, unti-unti po ang ama na ang nagbibigay noon. Sapagkat nakita niya na kung paano ang kanyang anak na aming kapatid na si Arlene ay nagsumakit para maging isang huwaran at mabuting alagad. Kaya kapatid na Arlene, mapalad ka sapagkat ang plano sa iyo ng Diyos ay para dito sa dambana at hindi para sa pansanlibutan. Kaya maraming salamat sa iyo at ang lahat po inaanyayahang magsitayo at awitin natin ang